Isa, dalawa, tatlo. Sa isang BPO office sa 16th floor ng isang matandang gusali, ang fire exit ay isang lugar na hindi karaniwang dinadaanan ng mga tao, lalo na't madalas itong malilim at tahimik. Kadalasan, ang mga empleyado ay hindi tumatambay doon. Wala kasing maganda sa fire exit maliban sa pagiging daanan ng emergency. Ngunit kami ng tropa kong si Josh, magkapwa night shift workers, ay may kakaibang hilig. Pag lunch break, mas gusto namin doon magpalipas ng oras kaysa maghanap ng ibang lugar sa office para kumain o magpahinga. Minsan, mga alas 3 ng madaling araw, pag lunch break namin, isa sa mga paborito naming gawin ay ang maglaro sa mga cellphone namin at iwasan ang mga nakakainis na tao. Habang naglalaro kami ng ML sa isang sulok ng hagdan sa fire exit, hindi kami tumitingin sa oras. Tahimik lang ang paligid at ang tanging ingay na naririnig ay ang tunog ng mga cellphone at ang mga bulong ng hangin na pumapasok sa mga bintana ng fire exit. Sa kalagitnaan ng paglalaro, napag-usapan namin ni Josh ang isang bagay na nakakapangilabot. Isang insidente na nangyari sa fire exit. Pare, narinig mo na ba yung kwento tungkol sa babaeng na-aksidente dito sa fire exit? Tanong ni Josh habang pinapalakas ang kanyang Mobile Legends game. Ngumuso lang ako bilang sagot. Hindi pa ako sigurado kung anong insidente ang tinutukoy niya. Alam ko na may mga naririnig akong usap-usapan tungkol sa fire exit, pero hindi ko binigyan ng pansin. Ano ba nangyari? Tanong ko nang makita kong medyo seryoso na ang mukha ni Josh. Nagsimula siyang magkwento sa akin. Nung nakaraang taon, may babae raw na nalaglag mula sa 16th floor pababa ng basement. Iniisip na aksidente lang daw pero ang tindi ng pagkabali ng katawan niya. Sabi umabot pa siya sa ospital, pero binawian pa rin ng buhay. Di ba ang weird? Sabi nila, pagkatapos nun, nakakarinig na daw sila dito sa fire exit ng mga yabag ng paa sa hagdan, kahit wala naman tao. Nashock ako sa narinig ko. Hindi ko alam kung paano magre-react. May mga kwento kasi akong naririnig tungkol sa mga kaluluwa sa mga ganitong lugar. Pero wala akong lakas ng loob na paniwalaan ng mga ganitong kwento. Ngumuso lang ako. Kaya lang, nag-isip ako ng mabuti. Bakit ka pa naniniwala sa mga ganun? Wala naman tayong nararamdaman, di ba? Tanong ko kay Josh. Kahit na may konting kaba na rin akong nararamdaman noon. Naalala mo ba yung mga naririnig nating hakbang kanina? Tanong niya, na medyo nagtatanong din sa sarili. Baka lang may nagpaparamdam na. Nakangiti siya sa akin na parang wala lang. Pero ako, hindi ko na kayang magpanggap na hindi ako natatakot. Nang sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa paligid. Pati si Josh ay parang napansin na rin ito. Lalo na't napansin namin na habang nag-uusap kami, ang mga ilaw ng fire exit ay nag-uumpisang magpatay-sindi. Pansin ko rin ang mga daing na tunog ng hangin. Mga tunog na parang may kaluluwang dumadaan. Dahil sa nararamdaman ko, nagdesisyon kami na tapusin na lang ang laro. Pero habang binabalikan ko ang insidenteng narinig ko, may malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa mga bintana. Sa harap ko, si Josh ay mukhang hindi na rin mapakali sa nangyayari sa paligid. Ngunit ako, pilit na inilalagay sa tabi ang aking kaba. Gusto kong magpanggap na walang nangyayari.
Ngunit may isang parte ng aking utak na nagsasabing may hindi tama. Habang nilalaro namin ang game, muling napansin ni Josh ang pagpatay-sindi ng ilaw. Hindi na ito ang unang beses na nangyari. Pare, baka kailangan na nating lumabas? Sabi ni Josh. Dito ko mas napansin ang pagkabalisa sa kanyang muka. Hindi ko na sinagot. Bigla akong nataranta at nanlamig. Ang aking katawan ay parang pinaghihinalaan na may hindi magandang mangyayari. Sabay kaming tumayo at tumungo sa pintuan ng fire exit upang bumalik sa production floor. Ngunit may isang bagay na tumigil sa akin. May naririnig akong malalakas na yabag. Sobrang lakas. Mga hakbang na hindi namin naririnig kanina. Bigla akong napansin ang anino sa dulo ng hagdan. Isang babae. Nakatayo. Nakatingin sa amin. Halos sumigaw ako sa kaba. Ngunit sa isang iglap, bigla itong nawala. Tumingin kami sa paligid. Hinanap kung saan napunta ang babae. Wala na. Naglaho na parang bula.